Ano po ba itong sinasabi na Mpox? Anong klaseng viral infection po ito? At ano ang kinaiba po nito mainly sa iba pang uri ng mga pox diseases? Go ahead po, Doktora. Ang monkeypox virus po ay galing po sa ang monkeypox disease po ay galing po sa monkeypox virus po. Ito po ay isang zoonotic disease po. Ibig sabihin po, pwede po maging human to human ang transmission po nito or pwede naman po maging animal to human ang transmission po nito. Ang kaibahan po ng infection po na ito sa mga iba pong mga pox virus, mas malalaki po yung nakikita po natin mga lesions, hindi po katulad sa iba, at mas mabagal po yung mga pag-develop ng rashes po nito. At usually po, sa sakit po nito, meron po tayong mga kulani na nakakapa po sa sakit po na ito. Hindi po tulad ng mga iba pong viruses po. Okay. Ako, Miss Annie, pag nakita mo, no? Yan, nakikita natin ngayon yung mga picture, no? Parang nakakatakot, di ba? Sige, pero bago ko po ibigay kay Ma'am Annie, Doktora Angeli, paano po ba ito na-transmit? Sabi po ninyo kanina, pwedeng human to human, pwede ring from animal to human. But how does it happen? Yung transmission na yun, ano ang pwedeng ginawa nung human to human o nung human dun sa hayop para po makakuha ng Mpox? Go ahead po, Doktora. Usually po, ang pagkahawa po nito ay skin to skin po. Pwede po din sa pakikipagtalik, paghalik ng mga ibang infected po na tao dito. Pwede po na close contact po, ibig sabihin yung pag-usap po na malapit po sa isang tao na meron pong virus or infected po nito. Maaari din naman po na sa pagkain po ng mga hayop po na infected po ng virus po na ito. So, yun po. At paggamit din po ng mga po or mga kahit ano pong gamit, utensils po na potential pong ginamit ng isa pong tao na infected po ng virus po na ito. Ayun. Naku, Miss Annie. Thank you, Doktora. Ang dami palang pwedeng paraan na makuha po natin yung Mpox. Hindi lang dun sa mga talagang intimate. Kahit na mag-usap lang kayo, pwede mong makuha. Gamitin mo yung gamit na nagamit nila, pwede mong makuha. So we really have to be careful with the people that we converse with. Siguro maganda, mask tayo or whatever. Anyway, mamaya, tatanungin po natin si Doktora kung paano po natin maiiwasan. Go ahead, Miss Annie, with your questions po. Okay. Attorney Da, thank you very much. Sisingit ko na rin. Ito ba yung nakukuha yung skin to skin, di ba? Attorney, halimbawa, kapit ka ng kapit kung saan-saan. Hindi mo alam, yung nakapitan pala yan, nag-infected na Mpox several times. Ano po? Yan ba'y makakahawa pa? Makakahawa pa rin ba sa'yo? Pero bago mo sagutin yan, Doktora, isisingit ko din itong tanong ko. Ano yung mga symptoms ng isang patient, isang tao ay posibleng may Mpox na? Sige, may dalawa akong tanong, Attorney, yung skin to skin, kung possible din po ba yun? Attorney, Dr. Angeli, go ahead please. Thank you. Yung po mga karaniwan na simptomas po ng Mpox po ay rashes po, meron din po itong kulani, meron din pong lagnat, sakit ng katawan, panghina. Actually po, may dalawang klase po tayo ng Mpox po. Meron po tayong typical na Mpox at meron din po tayong atypical o di pangkaraniwan. Yung pong typical na Mpox po natin, yung pong mga Mpox po mula 2022 at mga naunang taon po. Ito po yung mga naglagnat muna po, nakaranas po ng lagnat, mga 1 o hanggang 5 araw po. Tapos nagde-develop po sila ng mga rashes po. Na minsan po nagsisimula muna po na maliliit pong butlig na lumalaki, nagiging vesicula. Tapos kung paminsan po, meron din po mga halong mga abscess po or nana sa loob. Na katapos po nun, makikita nyo na lang po na magka-cross po sila.
hanggang sa maghilom po. Usually po mga nasa 21 days o higit pa bago po maghilom ng todo yung mga sugat. At yung atypical naman po natin o yung nangyayari po ngayon, ito po is kahit naglalagnat po yung pasyente, hindi na po natin hintay na mawala yung lagnat, magkakaroon na lang po sila ng mga lesions o mga rashes po na sabay-sabay. Usually po yung mga to, nakikita po sa mga pribadong organ po natin. No? Kasi po ngayon po, ang transmission po, maaari pong through sa pakikipagtalik po. Kaya doon po natin nakikita yung mga panibagong mga lesions po natin. So, yun po yung mga sintomas po ng mpox po. Okay, thank you for that. Dr. Angeli, ayan, attorney, pagka nakita mo naman yung sa video kanina, talaga naman na atras ka, di ba, attorney? Ito yung napag-aralan natin sa pagkikipag-ugnayan natin kay Dr. Angeli. So, at least may idea na po kayo kahit na paano. May lagnat dyan, may kulani, masakit yata yung katawan. Dapat alam nyo po yan, eto, kung hindi nyo alam, nabanggit ni Dr. Angeli. Attorney Dat, balik ko sa inyo po si Doktora para sa mga karagdagan nyo pong katanungan. Salamat po. Yes, Miss Annie, thank you. Thank you, Miss Annie. So, yun na nga, sabi mo, Miss Annie, nakita na natin kanina kung anong itsura. Okay, let's say, Doktora, ako, nakita ko na ito, nagsastart na yung mga lesions. Meron ng mga nana-nana or whatever, lahat ng mga sinabi po ninyo kanina na symptoms. Ano po ang dapat kong gawin kapag nakita ko na po na meron na po akong symptoms ng mpox? Go ahead po, Doktora. Pag may mga hinala na po tayo na nagkakaroon po tayo ng mga ganitong sintomas, ang pinakamaganda pong gawin ay pumunta po o pumunta po ng mga espesyalista po. Maaari po tayong pumunta sa mga facility po na may kakayahan po na makakapagpa-test po ng mpox po. Kasi po, yung pagpapatest po ng mpox, ini-swab po natin to, pinapadala po natin, para lang po ma-confirm po kung tayo po talaga ay may mpox. At dun sa mga tao po na, or kung tayo po ay maging po parang may hinala po tayo na meron po tayong mpox, mainam din po na mag-isolate na po tayo agad sa mga kanya-kanya po nating tirahan para hindi na po tayo makahawa sa kung sino man po individual po. Ayan, Miss Annie, napakaganda na sinabi ni Doktora kasi pag nakita na po ninyo, nakita na natin kanina, sinabi ni Doktora na madaling makahawa yan, iba't ibang paraan. Pati yung just talking to somebody and then skin to skin, sex, sexual transmission, wag na po nating gawin yan. Kailangan po, diretso na po tayo, magpa-check up na tayo at mag-isolate. Very important po yan. Miss Annie, ikaw naman po ang magtanong. Thank you very much, Attorney Dot. Ito naman, ang tanong ko kay Dr. Angeli, ano ngayon ang kasalukuyang lunas dito sa mpox na ito? Halimbawa, na-diagnose ka na positive ka. Paano pa yung management, yung treatment dito po sa ganitong klaseng sakit, Dr. Angeli? Thank you po. Sa kasalukuyan po, symptomatic treatment po ang ginagawa po namin natin po sa mga pasyente po. Ibig sabihin po, ginagamot lang po natin kung ano po yung mga sintomas ng mga pasyente po natin. Halimbawa po, kung ang pasyente po ay naglalagnat, magbibigay lang po tayo ng kontralagnat. Kung naman po makati yung mga lesions po natin, magbibigay po tayo ng mga gamot pangontra po para hindi mangati. So, ganun po yung treatment po natin sa mpox. Kung po tinatanong niyo po is kung meron po tayong mga gamot na talaga po para sa mpox. Kasalukuyan po wala po tayong available dito sa Pilipinas at pinag-aaralan pa po yung mga gamot po na maaari po talaga maging pangontra po sa mpox po. Sa vaccination naman po, meron tayong ongoing pinag-aaralan pa rin po pero wala pa rin po tayo ngayon dito sa Pilipinas. Yun ang medyo malungkot doon, Attorney Dot, Kasi yung gamot, inaaral pa. Ayan, wala pa dito sa Pilipinas. Kaya alam mo, yung mga payo na yan na binibigay a while ago ng mga kasambahay, ay dapat pinakikinggan ninyong maigi. Para once na ito'y tumama sa inyo, kahit na paano magkakaroon na sila ng AD, Attorney Dot, mapapadoktor ka agad nila, makakapagpatingin, Attorney Dot. Nako,
Miss Annie, mabuti na lang sinabi yan ni Doktora, no? Wala pa talagang gamot. So, ang pinaka-importante ngayon, mga kasambay, huwag tayong magkaroon ng MPAX, di ba? Exactly. Kasi ang hirap pala kapag meron ka na. And Miss Annie, lalo na kung meron kang event o ikakasal yung anak mo, bigla na lang nagkaroon ka. Naku, sige, Doktora, ang pinaka-importanting tanong para sa akin, ano po ang gagawin po natin para maprotektahan po natin ang mga sarili natin laban po sa MPAX? Sige po, Doktora. Yung pinaka-importante pa rin po is prevention po ng sakit, no? Ito po ay through proper hand washing po. Tapos, paggamit, yung mga gamit po natin ng mga personal, siguraduhin po natin na yun muna po yung gagamitin natin para iwasan po natin na makagamit po ng mga iba't ibang gamit o bagay po na posibleng nagamit po ng mga infected po na individual. Kung meron din naman po tayo mga suspetsya ng mga tao po na mayroong infected virus, iwasan muna po natin yung close contact po sa kanila para hindi naman po natin makuha yung virus. No? Yun po ang pinaka-importanting prevention po natin sa sakit nito. Ayun. Ingat. Oo. Sana wag na dumami, ano po? Oo, nako, ang ganda ng mga sinabi ni Doktora at kailangan po nating tandaan po yan. Hindi lang po para sa MPAX, kundi para sa iba pang mga sakit. Let's take care of ourselves. So wala na po tayong oras, Doktora, but we hope to have you back. Thank you very much for the time that you shared with us and the information also. Talaga naman po natuto po kami sa inyo. Thank you very much to Dr. Angeli May Deang, an infectious disease specialist and medical officer of the Jose B. Lingad Memorial General Hospital na batang-bata pero napaka-husay. Thank you so much again po. If you liked or learned from this video, please click subscribe.